Matapos ang pukpukan ng mga Marines at Coast Guard ng China, abay binalak pa ng China na harangin ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na kukuha sana sa dalawang sugatang tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin. Ang ginawang ito ng China ay ikinagalit ng gobyerno ng Pilipinas kaya't agad na ipinatawag ng Pangulo ang Chinese envoy sa Maynila at sinermonan. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa Middle East naman, kinumpirma ng CENTCOM na 3 sa kanilang tauhan ang nasawi. Kaya naman bilang ganti ay muling hinagupit ng Amerika ang Iran at ginamitan pa ito ng mga bombers upang durugin ang mga posisyon ng IRGC. Sa mainit na namang sitwasyon sa West Philippine Sea kung saan aktwal na nagkaharap ang mga militar ng Pilipinas at Coast Guard ng China at nagpukpukan. Ay, puta gagi. Asan kasi yung isang rubber boot? Naganap ito habang may operasyon ng AFP sa paligid ng BRP Sierra Madre. Isang REB kasi ng China Coast Guard ang mapangahas na lumapit at umikot sa nakasadsad na barko. Nang sitahin at itataboy sila ng Philippine Marines gamit ang dalawang rubber boat, abay naging bayolente ang mga Chino. Tinamaan sa ulo at nasugatan ang dalawa sa ating mga sundalo matapos silang pagpupukpukin ng wooden bato ng mga tauhan ng China Coast Guard. Hindi ito ang unang insidente dahil dati na ring nagkaharap ang mga tauhan ng China at Pilipinas kung saan naputulan naman ng daliri noon ang isang tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Dahil dyan ay marami ang kumundina sa maling hakbang na ito ng China. Sa panibagong pukpukan, ang masaklap pa, abay binaliktad na naman ng China ang kwento. Sila pa raw ang binangga at inatake pero dumipensa ang AFP para basagin ang kanilang mga false at misleading claims. Hamon pa ng AFP na ilabas ang buong video at huwag himay-himayin. Kasunod niyan, agad namang nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng dalawang vessels nito, ang BRP Melchor Aquino at BRP Malapascua upang kunin ang dalawang sugatang sundalo. Ngunit habang paparating ang dalawang Philippine Coast Guard vessels, abay present ang China Coast Guard at nag-atempang harangin ang Philippine Coast Guard vessel. Ngunit sa huli ay sinabi ng China Coast Guard sa isang pahayag na pinayagan umano nila ang mga barko ng Pilipinas para makalapit sa Ayungin dahil sa humanitarian. 海警5308舰为仁爱礁东北侧对非狗拐动两舰进行跟监。菲律宾海警9702船，我是中国海警5308舰，你已进入中国管辖海域，请通报活动意图和下步动向。 This vessel will be conducting a legitimate humanitarian assistance. 菲律宾海警9702船，我是中国海警5204舰。我方出于人道主义立场，允许你方转运人员，但需在我方监控下实施。 Dahil dito ay umabot na sa sukdulan ng galit ng pamahalaan. Hindi na basta-bastang diplomatic protest ang ginawa dahil mismong si Pangulong Marcos ay ipinatawag at sinamahan ng sumon ang Chinese ambassador na si Jing Quan sa Malacanang. Ito yung envoy ng China na mukhang unggoy na imbis na makisama, abay lumalaban pa ito sa mga opisyal ng gobyerno tulad ng senador at Philippine Coast Guard officials. Malakas ang loob dahil may kakampi din ito sa loob.
Mariing kinundina ng Palasyo at ng Department of National Defense ang karahasang ito. Ayon sa gobyerno, ang ginawang ito ng China ay nagpapatunay lang ng kanilang tinatawag na deficit of trust and credibility. Paulit-ulit silang pumipirma o nakikipag-usap sa diplomatic table pero sa dagat, abay iba ang ginagawa ng China. Tulad kanina, abay nag-usap na naman sila sa Roat Wang Yi kaugnay dito. Si Wang Yi ay napakasinungaling na tao. Siya ang nagsabi noon na ang pagtatayo na maliit na silungan sa Mischief Reef ay para lamang sa mga mangingisda. Pero ngayon, abay isa na itong malaking military base na mas malaki pa sa Pearl Harbor ng Amerika. Kahit sinabi ng China na constructive raw ang naging pag-uusap nila sa Malacanang, malinaw ang mensahe ng Pilipinas na hindi tayo titigil sa ating lawful presence at sustain operations sa Ayungin Shoal. Walang takot na haharapin ng ating mga sundalo ang kanilang mandato, ano man ang gawing panggigipit. Ngunit nadalawahan na ang mga tauhan ng AFP. Bilang isang Pilipino, nakakalungkot at nakakagalit na makitang sinasaktan ang sarili nating mga sundalo sa sarili nating bakuran. Pero saludo pa rin tayo sa ating mga militar sa kanilang ipinakitang disiplina at tapang sa gitna ng matinding provokasyon. Mga kabayan, ano ang reaksyon mo sa hakbang na ito ni Pangulong Marcos laban sa China? Sa tingin mo ba ay epektibo ang pagpapatawag sa kanilang ambassador o dapat bang gumawa ng mas matinding aksyon ng ating gobyerno? At bago po tayo magpatuloy mga kabayan, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakiramay sa panahon na matinding kalungkutan dahil sa pagpanaw ng aking minamahal na kapatid. Dalangin po namin sa buong may kapal ang saganang biyaya sa inyo at sa inyong pamilya. At sa update naman sa patuloy na tumitinding gyera sa Middle East, sa mga nakaraang araw ay kinumpirma ng US Central Command na 3 sa kanilang tauhan ang nasawi dahil sa mga drone at missile strike ng Iran, 2 sa Jordan at 1 naman sa Iraq. Ayon sa report, sila ay mga miyembro ng US Army 1st Battalion, 57 Air Defense Artillery Regiment sa ilalim ng 10th Army Air Defense and Missile Defense Command. Dahil dito ay uminit ang ulo ni Trump ang inatasan ng US forces na maglunsad ng mabigat na atake sa Iran. Ipinakita ng US forces ang kanilang paglunsad ng mga fighter jets at kanilang tinarget ang mga posisyon ng IRGC sa Balochistan at Shiraz sa Iran. Agad namang gumanti ng missile strike ang Iran. Ngunit pagsapit ng gabi ay dito na muling ipinaranas ng Amerika ang matinding airstrike. Sa footage mula sa CENTCOM ay makikita at maririnig ang hiyaw ng mga fighter jets. At kasunod niyan ay kabi-kabilaan na mga pagsabog na nasaksihan sa Iran. Target dito ang Sistan at Balochistan province sa southern Iran, kabilang ang Ali Imam base sa Chabahar. Sa footage na inilabas ng CENTCOM ay makikita ang mga pasilidad at military assets ng Iran na winawasak ng Amerika. Sa iba pang footage ay nakuha na naman ng mga media ang pag-alis ng isang B-1 bombers ng Amerika sa Inglaterra. Sa mga ulat ay hindi pa makumpirma kung patungo na nga ba ito sa Iran. 2:00 nagsimula ang atake ng mga fighter jets sa Iran, ngunit pagsapit ng 3:00 kagabi ay doon na pumasok sa lugar ang B-1 bombers ng Amerika at tinarget umano nito ang Iranian weapons production facilities kabilang ang ballistic missile plants sa
Kujir District sa Eastern Tiran. Habang matatanaw naman ang mga air defense system ng Iran na abalang binabaril ang mga puwersang panghimpapawid ng Amerika. Hindi naman nagpatalo ang Iran at tuloy-tuloy naman ang ganti nito gamit ang kanilang mga drones at ballistic missiles, habang sa mga aftermath naman ay makikita ang mga pinsalang natamo ng Iran mula sa pagsalakay ng US forces. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-usap ng Iran sa Pakistan dahil nagbabalak na naman silang muling ibalik ang negosasyon.